Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. And kung meron po tayong mga Bible, buksan po natin sa Philippians. And we are on Philippians chapter number 3. And this morning we're going to talk about chapter number 3, verse 1 and verse number 2. Okay? So, basahin ko po ito sa inyo and sundan nyo lang po ko sa inyong mga mata. Sabi ng Bible, Philippians chapter number 3, verse 1 and verse number 2. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa umaga pong ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos sa inyo pong kabutihan. Dalangin ko po Diyos na ngayong umaga pong ito na Ikaw po yung maggabay po sa amin. Give us heavenly wisdom, knowledge, and understanding, O God. And Lord, I pray na Ikaw po ang kumilos sa bawat isa po sa amin. Lord, gamitin niyo po ako bilang isang daluyan ng pagpapala na nanggaling po sa inyong salita. At itago niyo po ko, Panginoon, sa likod ng inyong mga salita, nang sa ganun, Panginoon, ang inyong pong salita ang makita. And Lord, maging aware po kami sa mga bagay namin pong pag-uusapan ngayong umaga pong ito. Pagpalain niyo po yung bawat isa po sa amin. Salamat, O God, dahil namatay po ang Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo para sa aming kasalanan, nilibing at muling nabuhay. In Jesus' name I pray. Amen at amen. So muli, magandang umaga po sa ating lahat. And ang pag-uusapan po natin ngayong umaga pong ito is about beware of evil workers. And mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy na pag-aaral po ng salita po ng Diyos, and most specifically po dito po sa book ng Philippians, I hope and pray na ito po ay makatulong po sa atin. Amen? Makatulong po sa atin pong mga pag-discern sa mga bagay-bagay na makatulong po sa ating buhay bilang isang Kristiyano po at makapagpatuloy din po tayo ng buhay ng bilang isang Kristiyano na binigay ng Panginoon po sa atin. Na mga kapatid, ito pong verse na meron po tayo ngayong umaga pong ito mga kapatid. This is a transition from first half of Paul's letter po pang mga kapatid sa Philippians. So makita natin dito mga kapatid that meron pong mga warnings and instructions si Apostle Paul. But this morning we will focus on these two verses na nagbigay po ng warning si Apostle Pablo po mga kapatid. And instructions as he says about beware. Yan mga kapatid, makita rin po natin na despite na meron pong struggle, ang bawat isa sa kanila, si Apostle Pablo, siyempre alam natin is nasa kulungan siya. And ang mga Philippi po mga kapatid is hindi po siya, mga Philippians, hindi po siya nakikita. But despite of mga bagay po na yan mga kapatid na kanila pong inaharap, kailangan po nilang magkaroon po ng joy sa Panginoon. Amen? As the word rejoice is a word na makita natin mga kapatid na ilang beses na ulit dito po sa Philippians. No, sa book of Philippians mga kapatid, sa chapter number 1 verse number 18, dalawang beses po siyang binanggit. Binanggit po siya sa chapter number 2 verse number 16, isang beses po diyan. Tapos verse number 17, verse number 18, verse number 28, and dito po sa chapter number 3, verse number 1, chapter 3, verse number 3, chapter 4, verse number 4, and chapter number 4, verse number 10. So, yan po mga kapatid, makita natin dyan that inulit-ulit po yung word na rejoice. So, ibig sabihin mga kapatid, it is often associated with both community and with rejoicing in the Lord. So kung makikita nyo dyan mga kapatid, na most of it na sinasabi po is mag-rejoice po sa Panginoon. So ito pong parte na to mga kapatid, ito po yung pagpapatuloy ni Apostol Pablo sa pag-emphasis mga kapatid sa ating pong mindset or sa ating pong attitude sa pagiging pong believer or Christian believer po mga kapatid. So makita natin that the situation doesn't affect them
regarding mga kapatid sa sitwasyon na mayroon po sila basta sila po ay sinabihan or si Paul mismo nagsabi that mag-rejoice po mga kapatid. Now, based on this letter po mga kapatid, makikita natin na si Apostle Pablo is nagtuturo sa mga taga-Philippi regarding or about rejoicing. No? So makita natin sa kanyang letter na lagi po siyang sinasabing muli or nare-repeat yung word ng rejoice. So, big sabihin mga kapatid, si Apostle Pablo is nagre-remind po sa kanila na dapat silang mag-rejoice. Amen? And dito mga kapatid, kay Paul, yung pagre-rejoice po mga kapatid is hindi po naging mahirap kay Apostle Pablo sa kabila po ng kanyang circumstances or kalagayan niya po mga kapatid sa panahon po na to. Na kung iisipin natin mga kapatid na naging parang napakadali po sa kanya na i-include ang part na instruction na ito mga kapatid na sa kanya pong letter na kumbaga parang hindi naman sila nagkikita ng personal but the letter was sent to them pero napakadaling inilagay ni Apostol Pablo sa kanyang sulat yung instruction na bagay na to kahit na sa kanyang epistles ng mga kapatid. Now, this man is in prison. At alam natin na itong si Apostol Pablo is nakulong sa anong dahilan? It is all because of Christ. Kaya mga kapatid, si Apostol Pablo nagre-remind po sa atin that sa kanila, even in us, that he's reminding the free people. Imagine mo mga kapatid, kung sino pa yung nandun sa loob, siya pa yung nagre-remind dito sa mga tao na mag-rejoice. At kailangan nating mag-rejoice mo mga kapatid. And this should hit our heart mga kapatid. Dapat ito po ay talagang pumasok o tumama sa ating puso na kung anumang circumstances na meron tayo sa ating buhay mga kapatid, we should be rejoicing. And I know mga kapatid na bawat isa po sa atin, meron tayong mga hinaharap na circumstances. Amen? May mga sitwasyon kayo na hindi tayo pare-parehas, pero mga kapatid, ang isang bagay lang po nating kailangan maintindihan is dapat sa kabila po ng mga kalagayan na meron tayo or circumstances na meron po tayong mga kapatid, matutunan po nating mag-rejoice. Amen? So kung nakikita po natin yung iba, bakit sila ganito, bakit sila ganyan, bakit sila parang ang rangya ng buhay nila, mga kapatid, kung alam mong hindi po ligtas yung tao na yan at hindi nakikinig sa salita ng Diyos at minsan mo nang sinabihan na ito ang kaligtasan at ayaw nilang makinig mga kapatid, you have to rejoice because ikaw meron kang buhay na walang hanggan, sila ayaw nila ng buhay na walang hanggan. Sabihin natin mga kapatid na parang mas pumapabor yung panahon sa kanila. Pero mga kapatid, darating yung panahon na mas makikita mo mga kapatid na mas pumabor talaga sa iyo yung panahon because of Jesus Christ. Kaya mga kapatid, we have to learn it. No, hindi lang kumbaga hindi lang dahil meron tayo doon lang po tayo magkakaroon ng joy or mag-rejoice. Dapat matutunan din po natin na sa kabila ng wala tayo or may mga bagay tayo na hinaharap mga kapatid, matuto pa rin tayo mag-rejoice. Amen? And ito po yung isang bagay na makikita mo mga kapatid dito po sa Philippians where si Apostle Paul is lagi niya po itong binabanggit po sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, we have to learn and we should learn and understand. Kailangan po nating maintindihan at matutunan mga kapatid kasi tayo po ay believers na naniwala o naligtas sa pamamagitan po ng ginawa ng Panginoong Hesus doon sa cross ng Kalbaryo na siya po ay namatay para sa ating kasalanan nilibing at muling nabuhay para po sa ating kalinisan, kapatawaran at katuwiran po mga kapatid. Now mga kapatid, ito po yung parehas na letter na sinulat ni Apostol Pablo na sabihin niya, for me it is not grievous. At ang sabi niya, but for them, it is safe. Kaya makita niya mga kapatid, ang sinabi niya, finally my brethren, rejoice in the Lord, to write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. Amen? Now mga kapatid, ito po ay maaring isang reference din po mga kapatid, na instruction ni Apostle Pablo na ibibigay niya po sa atin, ibibigay niya po sa
sa mga Philippians po mga kapatid, na ang may involve po dito is yung mga false teachers. Now mga kapatid, tayo pong church, bilang isang church, should always learn to rejoice, not only na meron po tayong magandang sitwasyon, may mga circumstances mga kapatid, katulad ng ating pong pinagdadaanan ngayon dyan na yung ating pong water system is may mga, papatuloy pa rin tayo mag-rejoice. O para sa kalaman ng lahat, naluto din ba, Brother Art? Naubusan tayo ng gasol. Pero nakangiti ka pa din. Sa ibang mga kapatid, nakikita niyo po ba yung iba? Di ba pag nawawalan sila, maririnig mo yung mga bahay na nagbabangayan, wala tayong ganito, wala tayong ganyan, ganito, mga kapatid. So as a church po mga kapatid, matuto po tayo na, wala na para Brad, okay lang yung Brad. Kung wala na, iluto doon, o magkain na lang tayo ng apoy mamaya. Doon na lang sa tiyan natin lutuin. But mga kapatid, these things that we need to rejoice. Huwag po tayong magpadala sa mundo na kailangan yung, kasi minsan yung mundo may standard na parang dapat dito ka lang banda maging masaya, dapat dito hindi. But lagi natin tatandaan mga kapatid at hindi po ganun mga kapatid. Now, we have to understand na sa atin pong buhay mga kapatid na kung hindi man pumabor sa atin yung lahat, matuto pa rin tayong mag-rejoice po mga kapatid. Now, look with me sa 2 Corinthians chapter number 9, 12, verse 9 to 11. 2 Corinthians chapter number 12, verse number 9 to 11. At mga kapatid, napakaganda pong verse na meron po dito mga kapatid. Ang sabi ng Bible dyan, "And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities." Imagine mo mga kapatid, si Apostle Paul, nagsasabi siya na mag-glory na lang siya sa kanyang mga infirmities. Ano po ba yung mga infirmities? Mamaya mga kapatid. "That the power of Christ may rest upon me." Now, verse number 10, dito mo makikita yung attitude ni Apostle Paul, mga kapatid. In regards kung ano meron siya na merong situation sa buhay niya, mga kapatid. Sabi niya, "And therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. I am become a fool in glorying. Ye have compelled me, for I ought to have been commended of you. For in nothing am I behind the very chiefest apostle, though I be nothing." So mga kapatid, kung nakita niyo po yung mensahe ni Apostle Paul sa bagay po na yan, kahit maging mukha siyang full sa pag-glory sa Panginoon, kung mag-iisipin mo, itong tao na to, namatayan na, masaya pa din. Nakarinig na ba kayo ng ganyan mga kapatid? Mga kapatid, mangyayari lang yung bagay na ganyan kapag alam mo yung namatay, napupunta ng langit. Amen? Kaya ako mga kapatid, kung halimbawa, mamatay man ako mga kapatid, kung may mag-iyak man sa akin, mas maganda magsaya na lang kayo kasi you have to celebrate because I'll be going to heaven and I'm sure of that. Amen? So kaya mga kapatid, syempre, basically, humanly speaking, meron talagang mararamdaman na lungkot, na grieving. Pero mga kapatid, behind of that grieving, lungkot at iyak na darating sa atin mga kapatid, magiging masaya ka pa rin kasi alam mo magkikita pa kayo ulit. Amen? So even if I became a full of glorying, it's okay. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, I take pleasure in my infirmities, reproaches, necessities, persecutions, distresses for Christ's sake. Now, iba't ibang sitwasyon yan mga kapatid ng kanyang buhay. But he take pleasures of that. Amen? So kaya mga kapatid, makita natin kung ano pong sitwasyon na meron po tayo mga kapatid sa buhay po natin ngayon. Then, let us learn how to rejoice. Let us learn how to be na magkaroon tayo ng lakas sa Panginoon po mga kapatid. And Paul has a right to say na i-encourage po tayo mga kapatid ng mga believers to rejoice. Kasi ito na yung mga sitwasyon na meron siya. So kung meron man tao na dapat magsabi sa atin ng bagay na yan, si Apostol Pablo. Dahil naranasan niya yung lahat ng naranasan natin sa buhay. Mas malala pa nga siguro sa kanya mga kapatid. Amen? Na mga kapatid, sabi sa Nehemiah chapter number 8, verse number 10,
Nehemiah chapter number 8, verse number 10 po mga kapatid, na may binanggit dito si Nehemiah. Sabi niya dyan, Then he said unto them, Go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portions unto them, for whom nothing is prepared. For in this day is holy unto the Lord, unto our Lord. Neither be ye sorry, for the joy of the Lord is your strength. Amen? So let's learn how to rejoice po mga kapatid sa buhay po natin as what Paul was given a instructions or message or epistles, letters to the Philippian, sa mga taga-Philippian, mga Christians sa Philippians po mga kapatid. Now for Paul, is not grievous, the same letter would be a safe at maging safe po tayo mga kapatid. Now in verse number 2 po mga kapatid, ang sabi po ng Bible dyan, beware of dogs. Hindi po yung dogs na nakikita nyo yung apat, although parang sabi ni Brother Julius nakarami, hinabol daw si Mighty. Nag-iyak-iyak daw yung hinabol niya, so kawawa naman. But of course, beware of dogs. Pero mga kapatid, dito po, sabi ni Apostle Paul, beware of dogs, beware of evil workers, beware of concision. Now, first, makita natin mga kapatid, in summarize, yung word na beware. Now, according to Noah's Dictionary mga kapatid, para makita natin yung word na beware is literally to restrain or guard oneself from. So parang kordyahan mo yung sarili mo sa bagay na meron ka or sa anuman. And sabi niya dyan mga kapatid, hence to regard with cautions. At kung ikaw man ay mayroong gagawin mga kapatid, dapat meron kang caution kasi kailangan mong may beware eh. Halimbawa, sabi beware, merong mga landmines, beware landmines is around here. So alam mo na ngang may landmines dyan at hindi mo naman talaga nakikita yung landmines, dumiretso ka pa din. So minatapakan ka ngayon, hindi nangyari. So hindi ka nakinig doon sa cautions na meron sana na beware na meron. Restrain oneself from anything that may be dangerous. So parang i-restrain mo yung sarili mo sa bagay na mga delikado sa buhay po natin. Injurious or improper, to avoid, to take care, followed by before, that nothing is to be avoided. So, big sabihin, avoided. Ma-avoid po natin mga kapatid. So, sa pagkakaintindi natin ito mga kapatid, magtutulong po sa atin to na maging aware po tayo sa mga bagay-bagay at sa mga group na mga tao mga kapatid na kung sino po yung nagtuturo at nagsasabi in regards of religious matter. Now, mga kapatid, dito po sa ating text, this group is giving a trouble. Parang itong grupo na ito na sinasabihan ni Apostle Pablo na beware of dogs, beware of evil workers, beware of concisions. Ito mga kapatid, ito siguro yung bagay na narinig ni Apostle Paul from Epaphroditus. Siyempre, bago siya nagkasakit, nanggaling siya doon siguro sa kanila, pumunta kay Apostle Paul, nagbigay siya ng information kay Paul, and then hindi na siya makakabalik. So, dahil po nagkasakit po siya. So maybe, or it might, narinig to ni Apostle Paul nang kinukwento po ni Epaphroditus itong bagay na to, bago po siya pumunta at bago po siya nagkasakit mga kapatid. So ngayon mga kapatid, first, the believers in Philippians were warned about those who labeled by Paul as dogs. Now mga kapatid, alam po natin na yung dogs, marami pong mga good qualities yan. Amen? Siyempre, yung iba sa atin, ginagawa natin silang guard. Pagka natutuwa tayo sa mga pet natin mga kapatid ng mga dogs, but dogs are still dogs. Tama? Kahit na even they were today's, ngayon mga kapatid, they are so, meron pong mga domesticated dogs, yung mga pets. Pero mga kapatid, but dogs are also wild pack animals. So, siguro, ang alam lang siguro natin na dogs, yung mga nakikita natin, uy, ang ganda-ganda ng aso mo, yung husky, yung mga, yung mga ganda, German Shepherd. Pero mga kapatid, remember that their dogs are also wild packs. Yung mga tinatawag na mga wild dogs, kung alam nyo po yung hyena, they are also named as, or parang nasa family sila ng dogs, but these dogs are wild. Ngayon mga kapatid, they were also aggressive and scavengers and thieves.
devouring whatever food they could find. So, kung ano mang pagkain na meron makita nila, they're just going to eat it. Di ba? Nakita mo, ganun sila mga kapatid. Kumbaga, parang, syempre, natitrain yung ibang dog. But what I'm trying to say is about the dogs, na kapag tumapon ka dyan ng something ng mga pagkain, tatakbuhan yan sila lahat, kakainin po nila yung mga kapatid. Now, let's read Matthew chapter number 7. Matthew chapter number 7, verse number 6. Sabi ng Bible dito mga kapatid, give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you. So imagine mo, pinapakain mo na, pero huwag. Kasi mga kapatid, pwede silang bumalik sa'yo. Diba, alam naman natin yan minsan, may mga aso na yung mas mga nakakatuwa pa ngayon minsan yung aso na tumatahol eh. Kesa sa hindi tumatahol. Diba, yung mga hindi tumatahol, yung talaga, nakita ko yan mga kapatid, talagang kakagat talaga. Now, let's open our Bible again in Luke chapter number 16, verse number 21. Luke chapter 16, verse number 21. The Bible says here po mga kapatid, and desiring to be fed with the crumbs, verse 20. And there was a certain beggar named Lazarus run, which has laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dog came and licked his sores. So, ganun talaga yung aso mga kapatid. Amen? So, this is a definition of dog on how the Bible portrays them mga kapatid. And last one is 2 Peter chapter number 2, verse number 22. So, buksan po natin yan sa 2 Peter chapter number 2, verse number 22. Sabihin dyan mga kapatid, but it is happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again, and so that was washed to her swallowing in the mire. So this is one of the characteristic of dog, aside from marami siyang mga good qualities. But dog is turned to his own vomit again. So, di ba? Makita natin yung aso, pag may tae, kakainin. Makikita mo, pag may suka, kapag sinuka nila, at the same time, they're eating it again. So mga kapatid, we know that the dogs have a lot of good qualities, but again, dogs are dogs, and Paul, sabi ni Paul, beware of dogs. It's like, mga kapatid, parang yung mga false teachers like those Paul describes dito mga kapatid, na they are looking sa kanilang sariling interest. No? May mga ganun po mga kapatid. May mga teachers na they're gonna be look on their own interest. Parang gagawin nila yung isang bagay just to feed their belly. And Paul mentions about that as well. So mga kapatid, they are not truly part of the family in the faith. Ito pong mga false teachers na to. But they will seek to take whatever they can get from others. Kaya mga kapatid, makakakita ka dyan ng mga kung ano-ano na lang pinagsasabi sa pulpito para lang mabuhay, gagawa ng mga magagandang salita just for them to live po mga kapatid. But mga kapatid, this is not a part in the family of faith, in the faith. But they're gonna seek and hunt and they were going to get whatever they can take. Kaya mga kapatid, ito po sinabi ni Apostle Paul, so tayo po ay maging careful, maging aware with some dogs around us. Kasi mga kapatid, na yung mga dogs, makita mo dyan lang naman sa palibot-libot mo na palagi-lagi. Lalo pa pag may amoy, talagang nandyan yan at hindi yan nawawala po mga kapatid. Pero mga kapatid, let us be careful sa mga bagay po na ganyan. As Paul mentioned about dogs, which is may mga taong around us and walking nearby, pabalik-balik po sa atin and waiting for the opportunity to get you in aggressive way. So kung mga kapatid, kung meron pong mga pupunta sa inyo na palagi nilang pinupuntahan kayo sinasabing, ito yung ito, ganito talaga yung tama. Mga kapatid, don't welcome them anymore. Kung alam po natin ng katotohanan sa salita ng Diyos, then wag na po natin silang i-welcome. At kung gusto mo silang i-welcome mga kapatid, it should be you the one
na magsishare po mga kapatid. I remember time na meron pong dumaan doon sa bahay, nagbibigay po ng sobre. Naghihingi po ng something. So, sabi ko sa kanya, Brad, kayo po ba ay church? Sabi niya, opo. So, bakit naghihingi kayo ng support sa iba? I mean, hindi naman masama, pero bakit kailangan nyo magbahay-bahay? Sabi ko kasi sa amin, Brad, sa totoo lang, hindi naman sa inano kita. Sabi ko sa kanya, mga kapatid, yung mga church, nag-offering sila para masuportahan yung church. No? Hindi yung pupunta ka sa bahay, kakatok ka, tapos bigay ka ng sobre. So sa amin, sabi ko, hindi sobre binibigay namin, gospel tracts. Para makapag-share kami ng salita ng Diyos. At minsan mga kapatid, ang nangyayari po mga kapatid, ayaw nilang tanggapin kahit yung gospel tracts. Alam mo kasi kung anong bakit? Iniisip nila, may bayad. May bayad. So naging aware na rin yung mga tao na, hindi ko na rin tanggapin kasi baka mamaya, pag tinanggap ko yan, kasunod niyan, sobre. Kaya nung panahon mga kapatid na pag namimigay ako ng gospel tract, medyo alanganin tumanggap yung tao. Sinasabi ko na kagad yan, ay wala po itong bayad ate, libre po ito. Sir, wala pong bayan libre, babasahin po para po yan siya, basahin nyo lang po. Bakit mga kapatid? Kasi nga dahil sa mga itong bagay na ginagawa po mga kapatid. So kung kaya mo silang harapin mga kapatid in the way you can talk to them, to these false teachers na nagsasabi sa inyo na ganito, ganyan, ito yung tama, then mga kapatid, let us learn about that. Pero pag hindi mo kaya mga kapatid at alanganin ka sa bagay po na yan, then huwag mo nang tanggapin, huwag mo nang i-welcome sa bahay nyo. Kasi baka mamaya, ang mangyari niyan, ma-welcome ka nila sa church nila. Amen? So mga kapatid, let us be aware of that thing po mga kapatid. Kasi nga mga kapatid, ganito talaga yung mga dogs. As what Paul says regarding of the dogs here, that some of the false teachers coming into the Philippians. And I think mga kapatid, these are the major problems in Philippi. In Philippians mga kapatid. Kasi parang sa nakita at mabasa mo yung buong Philippians, they only have 4 chapters mga kapatid. Ito yung pinaka nakita ko na problema na dinil ni Apostle Paul. Hindi po katulad sa lugar ng Corinthians na ang daming mga bagay na pinagdidil ni Apostle Pablo po mga kapatid. Now, other thing here mga kapatid, is sabi niya, beware of evil workers, beware of concision. Now, second mga kapatid, the believers dito po sa Philippians, they were warned against those who were actually evil workers, and third, the concision. So, tingnan natin yung mga kapatid, these are the false teachers as well. Ito po yung mga bagay na winarning ni Apostle Paul sa ibang group of the believers. Sa Corinthians mga kapatid, sinabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter number 11, verse number 13. Ang sabi po dyan sa 2 Corinthians 11, verse number 13, I think na babanggit po natin to sa ating Sunday school po mga kapatid. Sabi dyan, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Now, here's the thing mga kapatid, and this is so evil, na kung may isang tao mga kapatid na itong mga false apostles na to, they're transforming themselves. Ginagawa nila yung sarili nila na parang talaga silang manggagawa ng Diyos. Apostol ng Diyos po mga kapatid. But definitely, they are fooling around. They're fooling those people mga kapatid. Now, mga kapatid, false teachers ito po yung mga tao mga kapatid na nagtuturo ng mga maling bagay, maling mga doktrina mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, in this present dispensation mga kapatid. Now imagine mga kapatid, itong mga false teachers na to is gagamitin nila yung salita ng Diyos, pero ang gagawin nila is iti-twist nila itong mga kapatid, at sa paningin mo, sa understanding mo, tama. Amen? Kaya mag-ingat po tayo sa mga ganito mga kapatid. Kasi gagamitin nila yung salita ng Diyos eh. At yan naman talagang gagamitin nila mga kapatid. Pero mga kapatid, ang pag-deliver niyan sa iyo, yun na misplaced na, out in the place na, twisted na, hindi nagtingin sa context po mga kapatid, kumuha lang ng isang verse, yun na yung pinaliwanag, yun na lahat. So, ang nangyari mga kapatid is that we've been deceived by that. Now, iyan po talaga yung gagawin mga kapatid ng mga false teachers
na itutuwist nila yung salita ng Diyos at gagawin nila itong tama sa iyong pagkakaintindi. Kaya mga kapatid, I am really na parang gusto ko kayong turuan, kayo mismo turuan, tulungan niyo po yung sarili niyo na matutunan yung salita ng Diyos para pag merong mga taong dumarating sa buhay niyo, hindi lang po yan sabing ibang tao mga kapatid, kasi hindi ka naman nalalayo. Meron kang kamag-anak, meron kang mahal sa buhay, meron kang nandyan sa pamilya mo na hindi mo pa kaparehas mga kapatid. So mga kapatid, kailangan po nating matutunan ito mga kapatid so that tayo po ay makapagtayo mga kapatid sa dapat mo natin at yung pagkakaintindi natin sa salita ng Diyos, hindi po tayo ma-deceive nitong mga false teachers na itong mga kapatid. Kaya kailangan po nating maging aware kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos at para maging aware din po tayong mga kapatid dito po sa mga false teachers na magbibigay po sa atin ng mga bagay at bibigyan po tayo ng nakatungkol sa salita ng Diyos at para tingin sabi para sa atin. Kaya mga kapatid, ang isang particular group na sinasabi ni Apostle Pablo dito sa panahon na ito mga kapatid is yung mga Judaizer po. Now, the Judaizer mga kapatid, ito po yung mga Jewish people mga kapatid. Ito po yung mga talagang they were going to push the circumcisions, the Torah, and everything po mga kapatid. Now, this group of people ito pong mga group of people na ito mga kapatid, they don't believe regarding of the finished work of Christ on the cross is enough for our salvation. Kasi nga, kailangan pa din ng ganito, kailangan pa magpa-circumcise, kailangan pa gawin yung patas. So, big sabihin mga kapatid, some of these false teachers that the finished work of the Lord Jesus Christ is hindi po sapat. Para sa kanila, hindi sapat yung bagay po na yan mga kapatid. Kaya mga kapatid, kailangan po natin maintindihan. And this is warning and directed to those false teachers na kung pumupunta sa church to church po mga kapatid and trying to convince the Gentiles or the non-Jewish believers that they also need to keep the law in order to be saved. So, big sabihin mga kapatid, ito pong mga dogs na sinasabi ni Apostle Pablo, ito pong evil workers na ito pong concision means to cut off, ito po yung circumcision po mga kapatid. Ito po yung ginagawa nila from churches to churches. At ito mga kapatid, ito na rin po yung naging problema ni Paul sa Galatians. Na sinasabihan ni Paul yung Galatians, "Oh, foolish Galatians," Galatians chapter number 3, verse number 1. "Who what bewitched you?" Na nakapag-obeyed ka na sa truth, pero ano nangyari sa inyo? Nasabi niya din ni Apostle Paul, paano nyo ba na-receive ang Holy Spirit? By the works of the law or by hearing of faith? Kaya mga kapatid, ito, hindi na po ito bago sa pag-deal ni Apostle Paul sa bagay po na ito mga kapatid. Because these Judaizers were going after Paul into the churches na pinupuntahan ni Apostle Pablo po mga kapatid. And they were telling these non-Jewish believers na kailangan nilang magkaroon po ng physical circumcision. At mga kapatid, ito talaga yung pinakatotoong problema ni Apostle Paul sa Galatians. At ito rin po yung gustong i-warning ni Paul dito sa mga taga-Philippians about them po mga kapatid. Now, let's go back in 2 Corinthians chapter number 11 po mga kapatid. And let's read verse number 14 and 15. Nang sabi dyan mga kapatid, "And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his minister also be transformed as the ministers of righteousness." Now, ito pong mga tao na to, they could be a ministers of righteousness. Kaya lang mga kapatid, whose end shall be according to their works. Ang nangyari po sa ending po mga kapatid is according to the works pala. Hindi pala doon sa righteousness ng Panginoon na according sa work ng Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, tayo po is kailangan po nating maging aware sa salita ng Diyos. Malaman po natin ng salita ng Diyos sapagkat mga kapatid, ito po yung bagay na tutulong sa atin na maging aware ka sa mga napakikinggan mo, even sa akin mga kapatid, at sa lahat ng napakinggan mo, maging aware ka kung tama ba o mali. Amen? At lagi po tayong babalik sa salita ng Diyos po mga kapatid.
So kung nafe-feel po natin na pagod tayo sa buhay po natin, whatever circumstances na meron po tayong mga kapatid, marami pang mga bagay na mangyayari sa buhay natin. At baka hindi lang po yan mga kapatid. At siguro may darating sa punto ng buhay natin na parang talagang na-knockdown ka ng circumstance na meron po mga kapatid. But kung aware po tayo sa salita ng Diyos po mga kapatid, tutulong po sa atin yan mga kapatid sa bagay na meron po tayo. So brethren, maging aware po tayo sa mga nakapalibot po sa atin. Amen? You have to. Wag po tayong mga bagay na feeling mo parehas lang lahat. Hindi po talaga parehas lahat mga kapatid. Don't be fooled in thinking sa understanding natin na lahat po mga kapatid is just the same. Hindi po mga kapatid. But mga kapatid, even though lahat ng bagay na yan, we have to rejoice in our life, but be safe. Kasi mga kapatid, meron po talagang bagay, meron po talagang iisa dyan or someone or many would really take you away from God. Nakukunin ka talaga sa Panginoon. Amen? Meron talaga yun mga kapatid. Alam niyo po kung bakit? Kasi meron tayong kalaban. At ang gusto ng kalaban mga kapatid, hindi ka magpatuloy sa gawain. Hindi ka makapag-share ng gospel. Hindi mo alam kung anong bagay na mga dapat mong gagawin kasi nga, para hindi ka makapagalaganap ng magandang balita. So kaya mga kapatid, we have to be aware of that kasi nga, kung hindi mga kapatid, then someone will took you away from here. From the ministry of God. And they're going to deceive you by any means po mga kapatid. Kumbaga mga kapatid, lahat gagawin nila, lahat gagawin ng kalaban natin na makuha ka lang dito mga kapatid. At maghinto ka, mag-quit ka sa ministry mga kapatid. So mga kapatid, these things is a good reminder for us na meron po talaga tayong battle every day. Meron talaga tayong laban kada araw sa buhay po natin. Hindi lang po sa ating buhay, most especially sa ating pong mind. So for you to think, nang gagawin ni Satan mga kapatid, lalapagan niya dito sa isip mo, yung pinumunta mo na church na yan, hindi kanya matutulungan. Hindi niya mabibigay ang tamang bagay para ikaw ay lumago spiritually. Hindi kaya yaman dyan. Pero mga kapatid, ganyan po yung gagawin ni Satan po sa atin. Bibigyan kanya ng mga circumstances ng mga bagay. But mga kapatid, kung alam po natin yung salita ng Diyos, then, makakapagpatuloy tayo. Amen? Bakit? Kasi ito po yung magbibigay po sa atin ng lakas. Ito po yung magbibigay po sa atin ng armor of God. The full armor of God. Na kapag inatake po tayo ni Satanas, mga kapatid, we can fight back and we can defend ourselves. So mga kapatid, kung may nagsisira sa iyo dito sa church, then hindi naman sila makakapag-judge niyan mga kapatid. Kung hindi ka ba talaga natutulungan at hindi ka ba talaga lumago bilang isang Kristiyano, yung spiritual maturity mga kapatid. Hindi po sila yung dapat mag-judge sa iyo at hindi po dapat sila. Because mga kapatid, ikaw ang nauna dito. Amen? At ikaw yung nandito. And before all of these things mga kapatid, nauna kayo kaysa sa akin. Amen? So you're the one who can tell by the people who's trying to destroy you or maybe around you or maybe Satan's trying to destroy you regarding of this matter. Nakita nyo, hindi kayo dumadami dyan. Kita nyo, konti lang kayo. That's how He's going to you mga kapatid. Pero mga kapatid, again, before all these things happen, or before all of these things, mga kapatid, nauna po kayo dito sa akin sa church. Amen? And I don't know what these things going on po, mga kapatid, but mga kapatid, we have to continue. Amen? Whatever people will say about that church, this church, that member, that who's that, he's that, mga kapatid, magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi nga mga kapatid, Paul tells us that beware of dogs, beware of evil workers, beware of concision. Now mga kapatid, evil workers just around us. Amen? Nandyan lang yan mga kapatid. Naghihintay yan. Naghihintay lang yan sa'yo. Na makitaan ka ng konting pagkakataon. Mga kapatid, let us be strong in the Lord. Amen? Magpalakas tayo sa salita ng Diyos. Huwag kang magpalakas sa kapwa mo o
Although, syempre, pag nakikita mo yung kapwa natin na mananampalataya, mga kapatid, it gives us strong. Pero mga kapatid, mas maganda na yung lakas natin nagmumula sa Panginoon. Amen? For when I am weak, then ang Diyos ang malakas para sa atin. Amen? Now, what we are going to do, mga kapatid, let's take pleasures in infirmities, in reproaches, in necessities. Necessities, pangangailangan yan, mga kapatid. In persecution, in distress. And I know, mga kapatid, all of those things, or most of the things, probably naranasan na po natin, mga kapatid. And I know the feeling of distress. Kasi yung namatayan ka ng mahal sa buhay, hindi kumbaga yung feeling niyan iba eh. Tama? Pag alam mo namatay yung mahal mo sa buhay. Yan pa nga lang na sa sinapupunan pag nawala. Grabe na nga yung halimbawa. Katulad niya, yung aking pong sister-in-law, parang ilang weeks pa lang yung baby, nakuna nata siya. Parang syempre, you were excited to see the baby pero nawala na kagad. Imagine mo, hindi mo pa nakikita yung bagay, yung bata na yan, nasa loob pa lang siya mo, pero the way you feel distress on that, di ba? It's sad. It's grieving. But mga kapatid, let us be strong in the Lord. Amen? Lahat po nangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Huwag po nating gawaan ng negative. Lagi po tayong tumakbo dun sa positive thing na makakatulong po sa atin. Now, this is a reminder for us, mga kapatid. Now, first verse, he talks about rejoice. And the second verse, he gives you a warning and instructions of beware. Be aware. Beware of dogs, evil workers, and beware of concision. Amen? I hope, mga kapatid, na nakatulong po itong verse na to sa atin. On that 2 verses, mga kapatid, sa ating pong buhay. Wala pong perfectong tao sa mundo. Pero mga kapatid, kaya po nating mabuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen? At nagpapatuloy po at nagpapalakas sa salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa oras na to. Salamat, Panginoon, sa inyo pong salita. Lord, thank you for the encouragement from your word. Lord, I hope and pray that you will continue to work in our hearts and minds. As we continue our lives, magpatuloy po kami sa inyong ministry, Panginoon, at ang buhay po namin bilang isang ligtas. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord, I know that our enemy is just out there, na naghihintay ng pagkakataon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na makayanan po namin lahat. We are weak, O God, but we know you're strong. And there is greater than anything inside of us, which is you, O God. Lord, bless us today. In Christ Jesus' name I pray. Amen at amen. So tawagin ko po si Brother Julius para sa ating closing hymn. And si Brother Art yung mag-close sa prayer po sa atin. Amen?